Ika-44 na kabanata sa pagpapatuloy. Itinuro niya ang kahon na sinasabi pa na ang regalo ko para sa inyo ay isang palamuti, at isa ring alaala. Dagdag pa niya habang masaya ang mga bata na may tig-4 para sa inyo. Isang palamuti, at pinapataas pa nito ang inyong martial art. Ngumiti siya at sinabi pa sa mga ito na pwede ito sa babae at lalaki, kaya lahat ay makakakuha ng pare-pareho. Makikita ang kahon na tumugon ng mga ito na oo, maraming salamat master. Tumalikod na siya habang sinasabi na sige, pupunta na ako sa lugar ng pagsasanay. Dahil ang oras ay ginto, lumabas agad kayo pagkatapos ninyong isuot ang regalo. At magpapakilala kayo at sasabihin ang inyong antas. Tumugon ang mga ito na opo, master. Mabilis na pinuntahan ng mga bata ang kahon, habang sinasabi ng mga ito na wow hindi ko inaasahan na makatatanggap agad tayo ng regalo pagdating natin. Sabi niya pare-pareho ang itsura, kaya pumila na. Isang palamuti na maaaring magpataas ng ating kakayahan, sobrang saya ko. Nakangisi naman siyang binubulong na iniisip ko kung paano sila magre-react. Mabilis na tumago sa kabila ng pintuan na pinagmamasdan ang mga ito na natatawa sa kanyang kalokohan. Sinisilip niya ang mga ito habang napapasigaw ng sakit na sinasabi na hoy. Ayos ka lang ba? Tumugon ng isa na ayos lang ako, buti na lang hindi tumama sa paa ko. Dagdag pa ng isa na Diyos ko. Nabasag ang sahig. Napasabi naman siya sa kanyang isip na tingin nila mabigat yun. Kaya pala ang payat nila tingnan, ang hina nila. Tulad ng inaasahan, magiging masaya ito. Sabay tawa. Dagdag pa niya sa isip na kailangan ninyong lahat maging mas malakas. Makikita ang training ground na sinabi niya na ha? Nakakalungkot naman. Bakit ganoon? Ayaw ba ninyo sa regalo ko? Nasa harapan ng mga bata na sinabi ng batang Namgang sa kanya na ang totoo, sobrang bigat lang na hindi namin kayang igalaw. Napakamot sa ulo siya na sinabi na mabigat. Ang bagay na yon, ang ibinigay ko sa inyo ay 50 kilo lamang, alam nyo ba? Hindi ba sobrang magaan na yon? Napatingin sa kanya ang mga ito na may pagtataka. At sinabi sa isip ng mga ito na tig 50 kilogram bawat isa. Diyos ko, baliw ba ang matandang ito? Kaya ito ay may kabuwang 200 kilogram. Sinabi sa kanya ng batang Namgang na master, susubukan naming magpakatatag para mas lumakas. Kaya hindi ba pwedeng bawasan mo muna ang pasanin namin kahit kaunti? Na sinabi naman ng isa na ako rin, master. Para sa mga nagsasanay ng bilis imbes na lakas. Pakiusap payagan mo kaming alisin ang mga nasa palso namin. Sinabi naman niya sa kanila na ganoon ba? Ikaw, yung nagsabi na mababali ang palso mo, ano ang pangalan mo? Alisin ang mga tanikala mo at ipakita ang martial art mo. Tingnan natin ang kakayahan mo. Mabilis na tumayo ito na sinabi sa kanya habang inalis ang mga tanikala na nakasuot sa kanya at sinabi na opo. Ang pangalan ko ay Namgang mula sa angkang Namgang, at kasalukuyan akong pinuno ng Jujak Group. Nakatingin sa kanya ang kanyang mga kasama na sinasabi sa kanilang isip na galingan mo. Pinuno, nasa kamay mo ang mga palso namin ngayon. Pumikit ito habang nakalagay ang espada sa harap na sinabi na hinihiling ko ng buong pagpapakumbaba ang iyong pagtuturo. Tumugon naman siya na sige na, kahit ano pa yan, bilisan mo. Ang oras ay ginto. Ibinuka ang kanyang mga paa habang sinasabi na ang pangunahing martial art ng aming angkan ay na mabilis itong sumugod sa kanya at sinabi pa na isang sword art na nakabatay sa bilis at kakayahang umangkop. Na mabilis nitong pinagalaw ang kanyang espada habang nakatutok sa kanya. Nakangiti ang mga ito na sinasabi sa kanilang sarili na yun ba ang lightning sword art? Well, mahalaga talaga ang pagiging mabilis kung gusto mong magmukhang kidlat. Sinabi pa ng babae na yun ba ang martial art ng Namgang? Ang lightning sword art, na makikita si Namgang na mabilis na nagpapasigsag-sigsag sa hangin na makikita ang kidlat sa kanyang ginagawang estilo ng espada. Nagtataka naman ang mga ito nang ang kanilang master ay hindi gumagalaw sa kanyang pinagkakatayuan. Na napasigaw si Namgang na master, mag-ingat, na mabilis naman niyang pinaikutan ng kamay niya ang espada. Na napahawak sa bibiga ang babaeng ito na sinabi ng mahina na tinamaan ang kanyang braso. Na sinabi naman ng isa na pero paano nagtunog na parang bakal ito. Nagtaka naman si Namgang nang malakas na pumalag ang kanyang espada dahilan ng pagkabitaw niya dito. Na umikot ang espada sa hangin. Na sinalo niya habang sinabi na hindi, napakasama ng bilis na mayroon ka.
Habang pinaikot niya ang espada sinabi niya na hindi ko naramdaman na ito ay mabilis o mas malakas kahit wala ang tanikala. Na napangiwi naman ng muka si Namgang na nakatingin sa kanya. Pinatigil ang pag-ikot ng espada at tinuro ang tanikala sinabi niya na kung ganoon, hayaan mong itanong ko sa iyo, ano itong nasa palso ko? Tumugon si Namgang na ito ay, tanikala. Naglakad siya papunta sa puno at sinabi hawak ang espada na oo, upang maging eksakto. May bigat itong 140 kilo bawat tanikala. Nagulat ang mga batang ito na napasabi sa kanilang isip na 140 kilo. Kaya 460 kilo ang kabuuan. Diyos ko, hindi yun posible. Siguradong nagsisinungaling siya. Muli na naman niyang pinaikot ang espada habang sinasabi na kung ganoon, ayon sa sinasabi mo, ako, na nagsuot nito simula pa noong 10 taong gulang, ay hindi dapat magsuot nito dahil lang mabigat ito. Hinati nito ang malaking puno na sinabi pa na bilis. Kakayahan sa paggalaw, kung may ganitong bigat, imposibleng nakapagsanay ako. Dagdag pa niya na nahihuwa ang puno na martial arts, tama? Nagulat ang mga ito na napasabi sa isip na kanina lang, naputol niya ang puno. Pero parang hindi man lang siya kumilos, ano ba ito? Grabe, sobrang bilis. Wala pa nga siyang dalang espada. At hindi man lang siya mukhang isang swordsman, ang taong ito. Ano ba talaga siya? Tumingin siya kay Namgang at sinabi na, gayunpaman, para sa akin, ang iniisip mo ay tila isang teorya na lumilihis sa realidad. Ano sa tingin mo, na hindi makapaniwala ito na tahimik lang na nakatingin sa ibaba? At pagkatapos sinabi na sa tingin ko, nagkamali ako. Susunod ako sa kahit ano ang sabihin mo at magpapatuloy. Nagulat ang mga ito sa kanilang narinig na sinabi sa isip na ano. Kaya seryoso ba talaga tayong magsusuot nito? Pagsisisihan mo ito, pinuno. Dagdag pang sinabi ng lalaking nakabandana na imposible, kung ganoon. Winasiwas niya ang espada na sinabi na ang pangalan mo ay Namgang tama. Mabuti na lang at naintindihan mo na ngayon. Nagulat naman ito sa kanyang napakinggan na nakasimangot na nakatingin sa kanya. Sinabi pa niya habang ibinato ang espada sa gilid ni Namgang na ikinagulat nito na napatingin na naipit ang espada. Mabuti, lalo kang lalakas kung patuloy mong suot ito ng matagal, sabay tawa. Itinuro niya ang nakabandana na sinabi niya na at sunod, ikaw, ano ang pangalan mo? Sa tingin ko kanina sumasang-ayon ka kay Gangsang at kinausap ang iba tungkol doon. Ganoon pa rin ba ang iniisip mo? At kung ganoon, sa tingin ko, maganda kung mag-spar tayo sa paglalaban. Na nagulat ito sa kanyang narinig. At pagkatapos sinabi sa kanya na ang pangalan ko ay Yun mula sa Madang Clan, at ang iniisip ko tungkol sa mga tanikalang ibinigay mo ay, pakiramdam ko tumataas ang martial art ko tuwing igagalaw ko ang aking braso. Mukhang hinusgahan ko ito ng mali dahil hindi ko pa nasuot ng matagal, pero ngayon ramdam kong nakakatulong ito sa akin. Na nagulat ang mga kasama nito sa kanyang sinabi. Napahawak siya sa baba na sinabi na agad-agad, hindi mo ba iniisip na mabuti kung mag-spar muna para makasigurado? Tumugon ito na sinabi na hindi, tiyak kong nakuha ko na. Ang martial art ko ay gumagaling na ngayon, sigurado. Sigurado ako doon, na sinabi ng mga ito sa kanilang isip na naiinis na ikaw na traidor ka. Huwag kang magsinungaling, bastardo. Iniwan niya tayo agad. At pagkatapos, itinuro niya ito na sinabi na talaga, pero hindi mo ba naiisip na baka hindi sila sumasang-ayon sa iyo? Kanina lang, pareho rin ang sinabi nila gaya ni Namgang. Kaya bakit hindi mo sila tapatan sa sparring at ipakita na tunay na lumakas ka? Kung tama ang sinabi mo, hindi mo ba ako niloloko? Itinaas ang kamay nito na sinabi naman na Master. Sumang-ayon lang siya sa amin, pero hindi ibig sabihin na siya ang kumakatawan sa babaeng practitioner. Kailangan mo rin kaming tanungin ng direkta. Na sinabi naman ng isang babae na tama, wala siya sa posisyon para sumagot o kumatawan sa amin. Na makikita ang babae sa kanilang lakuran na naiinis. Sinabi naman ni Hyun ay makikita siya na oo, opinyon ko lang ang sinabi ko. Hindi ko masyadong pinag-isipan at basta na lang ako sumang-ayon sa kanila. Sa pagbalik tanaw, sa tingin ko mas mabuti kung sila na lang ang nagsabi nito. Na sinabi ni Ryo na nakatingin sa kanya si Namgang nang nakasimangot na ganun ba? Ngumisi siya at sinabi na kaya. Ano sa tingin nyo? Tumugon ito na nakatingin sa kanyang nakasimangot. At pagkatapos ay makikita ang talon.
Mula sa mga bato na ito na dumadaloy ang tubig na may nagsasalita na hindi ito ang tama. Malakas na hinampes nito ang mga damit na sinisigaw na bakit ako. Ginagawa ito, ngayon dito mismo, na sinabi ng katabi niya na sa tingin ko kailangan mong kumalma bago mo masira ang labada. Naiinis nitong sinabi na sa tingin mo ba kakalma ako? Ha, hindi ka ba galit? Hindi ba't naglalaba lang tayo gamit ang mabigat na bakal na ito sa loob ng 10 araw na? Na sinabi naman nito na teka, hindi lang naman yun ang pinagagawa sa atin, may iba pa rin. Tulad ng pagbibid ng kwintas, pag-ukit ng kahoy, puro walang kabuluhang pagtatrabaho. Nandito ako para sa martial arts, hindi para sa mga trabahong walang silbi. Buwisit, biglang nagulat ito habang sinasabi pa ng iba na siguradong isusumbong ko ito sa akademya pagbalik ko. Ang hayop na yun, tinatawag pa ang sarili niyang master. Pinatahimik sila nito at sinabi na sa tingin ko dapat kang manahimik. Dagdag pa niya habang napatakip ng bibig ito na tumingin sa paligid ang isa na malapit lang dito ang training center, kaya baka marinig ka ng master. Napahinga ito ng malalim na sinabi na mukhang wala siya rito. Pero dapat talaga tayong mag-ingat gaya ng sinabi niya. Pinagpapawisan pa nitong sinabi na naaalala mo ba ang nangyari noon? Tama, 5 araw ang nakalipas, noong araw na yun, kung hindi tayo mag-iingat, baka matulad lang tayo sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata. Pasensya na mga lodi at nag-iba ang boses, nagloloko kasi yung isa. Salamat sa unawa. Ika-45 kabanata. Sa pagpapatuloy, pinagpapawisang sinabi nito na naalala mo ba ang nangyari noon? Tama, 5 araw ang nakalipas noong araw na yon, kung hindi tayo mag-ingat baka matulad lang tayo sa kanya. At kwinento niya noong 5 araw na ang nakalipas na makikita ang mga punong ito. Yung araw na yon bumalik tayo para kumain pagkatapos maglaba. Na may sumisigaw na sinasabi na tong kagaguhan na to. Noong araw na yon naramdaman natin ang isang masamang pahiwatig. Napasabi pa ito na Diyos ko. Dagdag pa niya sa kwento na kitang-kita sa mukha ng lahat ang pagkabahala. Nagulat din ang mga ito nang marinig nila ang pagsigaw na hindi ko na kaya ito. Na sinabi ni Hyun Yun na may hawak na sandok na sinabi niya na lalaban siya pagkadating pa lang dito. Sumagot si Nambung na sinubukan ko siyang pigilan, pero na sinabi ng isa na may hawak na kuneho na pwede mo pang subukang pigilan ulit kung isa sa alang-alang ang ugali ni Nohak, baka hindi ito maging maayos. Na sinabi muli sa kwento ng babae na si Nambung. Ang pinuno, agad siyang pinigilan ng malaman ang sitwasyon. Na sinabi ni Nambung na hoy, Nohak, kumalma ka. Lalo lang lalala ang sitwasyon kung patuloy kang kikilos ng ganito. Inihagis nito ang palakol na sinigaw na hindi. Huwag mo akong gambalain at tumabi ka. Sa tingin mo ba may mas malala pa kaysa rito, buwisit? Sa bigat ng palakol, agad itong bumaon sa lupa na sinigaw pa nito na hoy. Hanggang kailan pa ba namin kailangang ituloy itong kalokohang ito? Dagdag pa nitong sinigaw na naglakbay pa kami ng ganito kalayo. Tapos ano bang pinagagawa mo sa amin? Sinabi ni Ryu sa kanya na seryoso ka ba sa tanong na yan? Sinigaw pa sa kanya ni Nohak na ang pinapagawa mo sa amin nitong mga nakaraang araw ay pagsasanay. Kahit aso tatawa sa sinasabi mo. Simula pa lang noong unang araw. Sinigaw pa nito pinapagsuot mo kami ng posas na parang alipin. Nagulat ang mga ito nang biglang ang puno ay nahati sa 3. Na nanginginig ang mga ito na sinabi pa niya sa mga ito na lahat kayo, umalis. At gamitin ang kahoy na yon bilang panggatong. Nasinigaw pa ni Nohak na pinuno mo pa ng nakakatakot ang lugar nang wala namang dahilan. Na naalala pa niya na kinukuha ang kanilang mga pera na sinabi na makakabagal lang ito sa inyong pag-ensayo. Kung kaya naman kukunin niya ang mga ito. Na muli na namang sinigaw ni Nohak sa kanya na kinuha mo ang lahat sa amin maliban sa mga damit at sandata. Na napabuntong hininga na lang ito na dahil siya ang may pinakamaraming pera. Na pinakamalaking biktima. Sinigaw pa nito sa kanya na at ang pinapagawa mo sa amin ay kunin ang isang cooking test. Na makikita ang dalawang ito na nagluluto. Na ito ay nasunog at nabitawan naman ang pinggan ng isa at ang laman nito. Na sinigaw niya sa mga ito na ano ba itong kalokohan na ito. Kayo mga pumatay ng pagkain. Kaaway niyo ang lahat ng magsasaka. Dagdag pa nitong sinigaw na nagkatinginan ang mga ito na hindi pa yon, pinapagawa mo pa kay Jinrong at Hyunwon na manatili sa kusina.
At pinapagawa mo pa ang ibang grupo na maglaba, kumuha ng kahoy, at manghuli hanggang ngayon. Pagkatapos, nang matapos na namin ang lahat ng trabahong iyon, pinapagawa mo sa amin ang pagbibid na may paliwanag na makakatulong ito sa aming konsentrasyon o kung ano paman. At sa lahat ng iyon, sinabi mo sa amin na mag-ukit ng kahoy habang nagpapahinga. Makikita si Nohak na galit na sinigaw pa na may oras ba talaga kaming magpahinga maliban sa paggamit ng banyo o pagtulog. Kahit kaunti lang. Bigyan mo kami ng oras na magpahinga kung ipapagawa mo sa amin ang lahat ng ito. Napahawak ito sa ulo na sinigaw pa na hindi mali ito. Hindi tama na pinapagawa mo sa amin ang lahat ng ito. Ang gusto ko ay tunay na pagsasanay. Ang pinapagawa mo sa amin ay hindi naman pagsasanay. Napailing ng ulo si Ryu na sinabi niya na magsanay ng totoo. Kaya ang sinasabi mo ba? Ang ginagawa mo ay hindi pagsasanay. Na malakas na. Sumagot itong sinabi na oo. Ito ay puro sa pilitang paggawa at hindi maaaring ituring na pagsasanay kahit paano. At kapag iniisip ko ang sinasabi mo, hindi talaga. Dagdag pa niya habang naalala ang pinapagawa sa kanila na hindi ba ito pang-aabuso kaysa sa pagsasanay. Na nakalagay ang kanyang kamay sa katawan na nakakrus na sinabi na wow, may lakas ka pa ring tumayo ha. Ang dali ba nito? Ibinuka ang kanyang kamay na sinabi pa sa mga ito na well, ito ay panimula pa lang, kaya mas mabuti pang maghanda kayo para bukas. Na umiiyak ang mga ito na sinabi na hindi. Wala na kaming lakas. Dagdag pa ng isa na hindi. Sana'y nahimatay na lang ako. Na sinabi na naman ni Hyun na guro, pakiusap. Patawarin mo kami. Itinuro siya nito na sinigaw sa kanya na kahit pugutan mo pa ako ng buhay ngayon, hindi ko na kaya ito. Wala ka namang itinuturo, kung ipagpapatuloy mo ito, hihinto na ako at babalik na lang sa akademya. Naglabas siya ng enerhiya ng umising sinabi na kaya ba'y nagre-rebelde ka laban sa akin, ano? Na malakas na namang sinabi sa kanya ni Nohak na tama. Nagre-rebelde ako laban sa iyo. Hindi mo naman kami tinuturuan ng totoong martial arts. Na napasabi naman si Hyun na nambung, lumayo ka, hindi mo ba nakikita, katapusan na niya. Na napasabi naman si Nambung na guro, pakiusap patawarin mo siya, hindi niya iyon sinasadya. Na sinabi naman ng nakapula na Nohak. Sabihin mo na lang na nagsisisi ka na. Naiinis niyang sinabi na kaya ba, nagre-rebelde ka para matuto ng totoong martial arts. At pagkatapos sinabi niya sa isip na ang hayop na yon. Isang disipulo na nagre-rebelde laban sa kanyang guro. Kailangan ko siyang hampasin ng todo. Tiyak na babalik sa kanyang sarili pagkatapos ko siyang hampasin ng 1 o 2 beses. Muli na namang lumabas sa kanyang isipan ang isa niyang katauhan na sinasabi na huwag. Dahil maraming estudyante ang nanonood, kailangan nating mag-ingat. Kung paano natin siya tratuhin ay makakaapekto sa kung paano kikilos ang ibang tao. Tumugon ito na ibig mo bang sabihin, hindi natin siya dapat hampasin? Na muli na namang sinabi sa kanya nang nakaputing siya na sinasabi ko lang na dapat nating hampasin siya sa isang makatuwirang paraan. Napahawak siya sa baba na sinabi na may punto ka. At dahil sinabi mo iyan, may martial art ba na pwedeng gamitin sa ganitong sitwasyon? Napahawak din ang nakaputing siya na sinabi na tama. Hindi ba yon ang disiplina sa martial arts na natutunan ng matandang lalaki mula sa matandang guro? Kinilabutan siya na nanginig ang katawan na sinabi na tama. May kwento pa nga rito. Sa isang lumang bayan, may isang guro na nakatira kasama ang kanyang aso na inaalagaan niya. At sa isang maaraw na araw ng tag-init, biglang nawala ang aso kaya nagtakbo-takbo siya para hanapin ito. At nang sa wakas nahanap niya ang pulang kwelyo nito, sa oras na yon, ang aso ay nasa loob na ng tiyan ng pulubi. Sobrang galit ng guro at lumikha ng isang martial art sa mismong lugar na yon. Mula noong araw na yon, ginagamit niya ang martial art na yon tuwing makakakita siya ng sinumang nananakit ng aso o tao na may ugali na mas mababa pa kaysa sa aso. Nag-uusap ang dalawa sa isip na sinabi pa ng nakaitim na sobrang nakakatakot na martial art iyon. Kaya hindi ko inakala na magagamit ko pa ito. Pero ngayon, nagkaroon na ako ng pagkakataon. Na sinabi naman niya sa kanyang sarili na tama, kahit na ito ay isang di makataong martial art. Pero mahalaga ang pagtuturo nito sa aking mga disipulo. At pagkatapos sinabi niya sa mga ito na ikinagulat nila na naiintindihan ko. Kung iyon talaga ang gusto mo, ituturo ko sa iyo ang totoong martial arts. Bigyan siya ng kanyang sandata. Dagdag pa niya habang sinalo ang mahabang tungkod na halika
at atakihin mo ako kapag handa ka na. Tumugon ito ng seryoso na sige. Humakbang ito ng mabibigat na winawasiwas ang stick niyang hawak. Ngunit si Ryu ay mabilis siyang pinaikutan na gagamit ng kanyang kasanayan. Na ikinagulat ni Nohak. At sa bawat pag-ikot niya kay Nohak, malalakas na suntok ang tumatama sa kanya galing kay Ryu. Nasinigaw pa niya na ito ang pagpaparusa ko sa'yo. Tanggapin mo. Namuti ang mata nito na nagtutulo ang laway habang mabilis na pinaikutan niya ito hanggang sa makabuo ng ipo-ipo gamit ang kasanayan na beating up fist, sambok. Namutla ang mga ito na pinagpapawisang nanginginig habang nanunood. Balik sa babaeng nagkwikwento na pinagpapawisang sinabi na kung hindi tayo mag-ingat, baka magtapos tayo sa parehong kapalaran tulad niya. Hindi ko pa rin malimutan kung paano siya nahulog sa lupa noong oras na yon. Hindi nakapagdepensa kahit sa isang suntok mula sa kanya. Na sinabi naman itong nilamig na bakit mo sinasabi iyon ng ganyan. Para bang namatay siya. Totoo na malupit iyon pero hindi naman siya namatay. Hinawakan siya nito sa balikat na sinabi na talaga ganoon ba ang iniisip mo? Nakita mo na ba siya mula noong araw na yon? Nakausap mo na ba siya kahit minsan? Tumugon ito na narinig ko na lumabas siya sa kanyang kwarto ngayon pero hindi ko pa siya nakita. Pumikit nitong sinabi na hindi mo siya nakita, ha? At kaninang umaga ko lang naisip na. Si Nohak, yung kasama natin sa training sa akademya at kasama natin dito. Hindi na umiiral. Napakagat ng kuko ito na sinabi naman na nakita ko, hindi ko maikakaila ang kanyang sinabi maaaring medyo magaspang siya, pero isa pa rin siyang matuwid na kaibigan na hindi natakot. Pero, hindi na niya ito tinuloy. At sinabi ng pula ang buhok na nakita mo rin, di ba? Nang sinabi ng guro sa kanya na maligo, tahimik siyang naglakad patungo sa lawa para maligo na sinabi naman ng may takot ni Kalbo na ano. Naligo siya sa lawa. Pero iyon ay, ang maglakad sa ulan ay makakasira sa kanyang espiritu pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Na nakasimangot lang na nakatingin ito sa kanila. Napahawak sa ulo na sinabi pa nito na ang nasaksihan ko ay nakakatakot. Ang nakita ko nang pumunta ako para kunin ang bat para sa labada ay tubig ang tumutulo mula sa kanyang buhok at damit. At tinitignan niya ang palakol. At hindi na aamoy ang amoy malamang pagkatapos ng kanyang paligo. Nagulantang ang mga ito sa kanilang narinig na napatakip ng bibig ito habang sinasabi ng isang babae na plano ba niyang ihampas iyon sa masama hindi pala, siguro. Sinabi ng pula ang buhok na hindi, gagawin niya ang trabahong hindi niya nagawa. Kailangan niyang kunin ang kahoy para sa apoy, kahit na hindi ko pa ito nagawa kahit isang beses. Napahawak sa bibig ito na sinabi na, ganun ba bakit ka nagulat? Ngayon na naranasan niya ang ganoong kalupit, baka sinusubukan niyang gawin ito ng maayos ngayon. Sinabi pa ng pila ang buhok na nakalimutan mo ba? Disipulo siya mula sa gaebang. Na ibig sabihin, pulubi siya. Dagdag pa ng lalaki na tama. Anong klase ng pulubi ang naliligo at nagtatrabaho? Iyon ay isang mahirap na manggagawa, hindi pulubi. Ibig sabihin, nawala na kay Nohak ang kanyang pagkakakilanlan bilang disipulo ng gaebang. Makikita ang mga puno ay naglalaglagan ang mga dahon. Na makikita si Nohak hawak ang palakol na walang buhay ang muka. Na naglalaglagan sa kanya ang mga dahon. At dito na po nagtatapos ang ika-45 kabanata.